Sama-sama tayong magiging Saksi! Igan iniimbestigahan ng isang guro dahil sa pananakit sa kanyang estudyante sa loob mismo ng classroom sa Cebu. Hinila sa kasinipa ang 14 na taong gulang na estudyante sa harap ng kanyang mga kaeskwela. Saksi, si Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Sa loob mismo ng classroom sa Cebu City, nangyari ang pananakit ng isang guro sa kanyang estudyante nitong February 16. Ang estudyanteng sinaktan, 14 na taong gulang at nasa grade 8. Ang guro sa video, 27 taon nang nagtuturo at wala namang ibang record. Alinsunod sa hiling ng mga sangkot sa insidente, hindi na namin sila papangalanan. Giit ng school principal, isolated incident ito. We had already an audience with the parents for 2 days. At first, Monday with the father and on Tuesday with the mother. So the incident report was already also crafted and submitted to the division office for further action. Kanina ipinatawag sa dialogo ang sangkot na guro at mga magulang ng estudyante, kasama ang abogado ng DepEd, ang school principal at guidance counselor. Hindi na nagbigay ng pahayag ang mga magulang at guro. Ayon sa legal officer ng DepEd, aminado ang guro na dala siya ng emosyon. The teacher sincerely asked for an apology. Being a teacher, a leader in the community, he affirmed that he has committed certain act which is contrary to the prevailing policies in DepEd, which is to protect the welfare of the student. Ayon pa sa DepEd, zero tolerance ang kagawaran sa anumang klase ng pagmamaltrato sa mga mag-aaral. Any form of abuses, be it physical, mental, psychological, emotional abuse committed against our learners. Magpapatuloy naman sa pagtuturo ang nasangkot na guro habang hinihintay ang resulta ng imbestigasyon. Sisiguruhin lang ng pamunuan ng paaralan na hindi sila magpapang-abot ng estudyante na isa sa ilalim sa debriefing at psychological intervention. Para sa GMA Integrated News, Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang inyong saksi. 6 na lalaki kabilang 2 nakabihis pulis ang nang-hold up sa isang sanlaan sa Coronadal City. Unang dumating ang 2 armadong lalaking nakasuot ng athletic uniform ng PNP. Sumaludo pa ang isa sa 2 gwardiya sa sanglaan. Maya-maya, dumating ang mga lalaking nagdisarma sa mga gwardiya at nagbasag sa istante. Tumakas sila bitbit ang bag ng mga nilimas na alahas na inaalam pang kabuuang halaga. Batay sa investigasyon, nagsabi raw mga suspect na may aarestuin silang tauhan ng sanlaan. Git ang pulisya, hindi nila kabaro ang mga naka-PNP uniform. May alok ng pabuya ang LGU para mahuli ang mga suspect. Sinusubukan ng GMA Regional TV1 Mindanao na makuha ang panig ng sanlaan. Nagsagawa ng airstrike ang militar laban sa New People's Army sa Escalante, Negros Occidental. Tumagal na halos 1 oras ang narinig na pagputok sa lugar mula bandang alas 7 kagabi. Ayon sa military, 3 ang patay sa hanay ng NPA. 4 ang sugatan sa panig ng gobyerno, kabilang ang 3 sundalo at 1 kafgu. Kinansela ang klase ngayong araw sa Escalante at sa kalapit na bayan ng Toboso. Mahigit 4 na ang residente ang inilikas at nangako naman ng LGU ng tulong sa mga apektado. Patuloy ang clearing operations ng militar. 7 motorsiklo ang inararo ng isang truck sa San Pedro, Laguna. Ang driver hindi raw lisensyadong magmaneho ng truck. Saksi si Joseph Morong. Nagbigayan ang 2 truck na ito para parehong makadaan sa barangay San Antonio, San Pedro, Laguna. Okay naman nung una, pero pag usad ng truck sa kanan, inararo nito ang mga kasalubong na motorsiklo. Ang ilang rider nakatayo agad, may rider na paika-ika. Habang ang truck, dire-diretso lamang sa pag-andar, pero ayon sa barangay, tumigil naman ang truck kalaunan. Yung driver truck sa'yo, inaabot nila doon lang banda eh. Kasi nga, siguro hindi nakapreno agad, kaya medyo napabilis na konti. Pero huminto naman siya. Nakasap ng PNP, kinuha nga siya at dinila sa police station na para doon may imbestigahan ng lahat. Isang rider ang sugatan at 7 motorsiklo ang nasira.
Nagsisigawan na po yung tao. Yung mga nabangga, ang ginawa ng mga motor? Nakahiga lang po sila, hindi po nila po alam yung gagawin po nila. Dito sa bahagi ito ng kalye sinuyod ng truck driver yung mga motorsiklo pero ayon sa pulisya hindi otorisado na magmaneho ng truck ang naturang driver. May lisensya naman kaya lang hindi siya pwedeng mag-drive sa 6-wheeler. Oo, kasi non-professional driver's license lang yung hawak niya. Hindi naman daw lasing ang driver pero sa salaysay niya sa mga pulis, imbes na prenong accelerator umano ang naapakan niya. Ayun sa pagtanong ko dun sa boss niya, talagang hindi naman talaga driver daw. Ayun ay taga-balahibo lang ng mga manok. Eh gustong matutong mag-drive, pinag-alaman niya ngayon yung truck. Ang may-ari ng truck na amo ng driver tumangging humarap sa kamera. Nakausap na raw nila ang mga biktima at nagkasundong babayaran ng danyos at gastos sa ospital. Kinumpirma rin ng mga pulis na nagkapirmahan na ang mga biktima at may-ari ng truck kaya wala nang idedemanda. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Natanggap na ng Kingdom of Jesus Christ ang sabina ng Senado para kay Pastor Apollo Quiboloy. Pinadadalo si Quiboloy sa pagdinig ng Senado sa March 5, kaugnay sa mga pang-aabuso umano sa mga miyembro ng KOJC. Ay sa abogado ni Quiboloy, no comment sila. Nauna nang sinabi ni Senadora Risa Ontiveros, the chairperson ng Senate Committee on Women and Children, na kung hindi magpapakita si Quiboloy, ipapakontempt siya at ipaaresto. Si Quiboloy dati nang itinanggi ang mga alegasyon ng rape at sexual abuse. Inibisigahan na ng mga otoridad ang pakay ng ilang lalaking nakita sa CCTV na labas-masok sa isang manhole sa Maynila. Kasama sa tinitingnan ay kung may kaugnayan ba sila sa termite gang. Saksi si Mark Salazar. Exclusive! February 18, Linggo, pasado alas 8 ng gabi sa Herbosa, Tondo, Maynila. Parang inosenteng umpukan lang ito ng 7 kalalakihan pero 2 sa kanila ay bumaba sa manhole habang nakabantay ang 5. February 21, Miyerkules, mag-aalas 5 ng umaga, may 2 lalaki namang lumabas sa manhole. Sa kaparehong petsa, may kuha naman ng CCTV ng 4 na lalaki na sunod-sunod na lumabas sa manhole. Tinanong namin ang kapitan sa lugar, ano bang meron sa manhole na yan? Ano nga bang purpose? Ang thinking namin before, baka ito yung mga group na bubutas ng mga gumagawa ng mga tunnel. Yun ang una namin. Yung mga ganon, sa pawn shop, nag-alarm ng mga 12 a.m. nag-alarm na siya. Then 1 a.m. lumabas yung tao. Kaya lumalakas yung namin na baka nga iba yung intention nila o purpose doon sa pagpasok doon sa tunnel na yun, sa drainage na yun. Nung makita namin ang manhole, ang tanong paano nagkasya ang 4 na tao sa loob nito? Biruin mo, nasa 1 by 2 feet lang ang lagusan tapos nasa 2 feet lang ang lalim ng mismong kanal. Kasi yung drainage na yan, yung gitna niyan, malaki. Talagang, ang intindi ko, kaya mong tumayo eh. Merong ginawa na dyan drainage dati, makakatayo ka sa laki nung butal. Kita naman sa CCTV na nagkasya sila. Kaya ang sentro ng investigasyon ay kung termite gang nga ba sila. At ang kalapit na pawn shop na ito nga kaya ang target? Dahil wala namang nahuli sa mga bumaba sa manhole, ang naiwan nilang gamit sa imburnal ang nagbigay ng kaunting clue. Gumamit sila ng lagaring bakal, martilyo, at itong chain pulley. At na-recover ang matabang cable na may bundle ng copper wire sa loob. Parang ang wires lang talaga ang target nila. Wala kasing mga, yung pang ng semento, yung pang ng bato, pang sinsil, yung mga pang butas ng mga wall. Ilang di pa lang kasi ang layo sa manhole ay ang lumang accessory box na ito ng telephone company na may gapang umano ng malalaking kable sa ilalim. Siyempre, may mga tanso. Ngayon, nag-gather din ako ng mga information doon sa mga kapwa ko chairman na naka-experience na ng ganyang klase ng pagpasok dyan sa drainage na yan. Ang purpose is wire talaga ang tinatarget nila. Yung mga abandoned.
Simula nang mangyari ito, kasama ng minamatyagan ng barangay ang kanilang mga imburnal. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Pansamantalang itinigil ng LRT-1 ang kanilang operasyon mag-aalas 6 ng gabi kanina. Yan ay dahil sa aberyang naranasan ng 3 power substations sa pagitan ng Pedro Hill at Blumentritt Station. Ang kwento ng ilang pasahero, biglang huminto ang sinasakyan nilang tren at pinababa sila ng mga tauhan ng LRT-1. Matapos ang halos 1 oras, bumalik sa normal ang operasyon mula Baclaran hanggang Fernando Poe Jr. Station. Sa gitna ng nalalapit na paggunita sa 1986 EDSA People Power Revolution, sinabay ng ilang grupo ang kanilang panawagan kontra charter change. Saksi si June Veneracion. Hindi lang paggunita sa People Power ang panawagan ng ilan sa mga dumulo sa misa sa EDSA Shrine kanina. Anila, mahalagang huwag malimot ang taong bayan sa pamana ng EDSA na napapaloob sa 1987 Constitution. Kaya garuda lang ang kanilang pagtutol sa panukalang charter change. When you claim, you celebrate, and you claim the victory of EDSA, necessarily kasama doon yung Constitution. At yung pananagutan at yung commitment na depensahan ito. Itong pagtanggal sa anibersaryo ng People Power Revolution bilang opisyal na holiday. And yes, itong Chacha dahil ang 1987 Constitution ay bunga ng EDSA People Power Revolution. In fact, naka-embed doon ang maraming leksyon sa ating pakikibaka laban sa martial law dictatorship. Ito ay isang legacy na kailangan i-cherish at ma-defend ng mga Pilipino laban sa current distortion ng history at doon sa mga gustong i-repeat ang catastrophic era sa ating bansa. Women say no to Chacha! Kontra Chacha rin ang mga nagtipon sa bantayog ng mga bayani sa Quezon City. Iba raw dapat ang pagtuunan ng gobyerno. Tugunan yung mga hinaing ng mamamayan sa kanilang karapatan na mabuhay. Sahod sa mga manggagawa, pagwawakas ng kontraktualisasyon. Sa linggo, mismong EDSA People Power Revolution Anniversary, mas malaking rally ang gaganapin sa Ayala Avenue. Tampok ang countdown sa mismong araw ng pag-alis sa bansa ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. 38 taon ang lumipas mula nang mapuno ang bahagi na ito ng EDSA ng mga Pilipinong nanindigan laban sa Marcos administration. Napabagsak ang military rule, naibalik ang demokrasya. Pero paglipas ng panahon, dahan-dahan nang nawawala sa isipan ng mga Pilipino ang makasaysayang pangyayari noong 1986. Batay sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research noong 2020, mahigit 65% ng populasyon ng Pilipinas sanggol pa lang o di kaya hindi pa naipapanganak noong EDSA People Power. Base yan sa datos 4 na taon na nakararaan. Kaya posibleng mas marami pa ang nakakaalam lang sa People Power sa pamamagitan ng mga nababasa, napapanood at napapakinggan nila. Tinanong namin ang ilang kabataan, anong naaalala nyo sa People Power? Ang isa sa pinakamalaking naging kontribusyon ng EDSA People Power ay yung magkaroon po ng lakas ng loob yung ating mga kababayang Pilipino na lumaban sa hindi tamang pamamalakad ng ating gobyerno. Pag narinig mo yung EDSA People Power Revolution, ano naiisip mo? Walang pasok, sir. Holiday? Yes, sir. Holiday, sir. Kaya para maipaalala sa mga kabataan ang halaga ng mga historical events gaya ng People Power, sabi ng Teachers Dignity Coalition, dapat itong isama sa high school curriculum. Sa ngayon kasi, sa elementary na lang itinuturo ang history. Yung eskwelahan pa rin, ang pinaka mabisa na tool para dito sa history, para sa pagtuturo ng kasaysayan. Di tulad ng nakarang taon, hindi idineklara ng Malacanang bilang holiday ngayong taon ang February 25. Ang sabi ng Office of the President noong Oktubre, araw ng linggo kasi tumapat ang anibersaryo at may maliit na epekto lang daw ang pagdeklara nito bilang special non-working holiday dahil nataon ito sa araw ng pahinga ng karamihan sa mga trabahador. Gayunman, nananatili daw ang kanilang respeto sa komemorasyon ng EDSA People Power Revolution. Para sa GMA Integrated News,
June Veneracion ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.